Ito. Itong plate na ito ay uniformly distributed ang mass. Kaya nandun lang siya sa word na uniform, thus meron tayong letter M dito. So yung M ay para sa side, tapos yung M nga ay yung mass nitong plate natin ito. Then pinapahanap nga yung omega n, yan, natural circular frequency yan. Nandun yung word na circular, kaya omega n. And then sunod ay, bago ito, tingnan muna natin yung drawing. So kaya natin tinitingnan yung drawing, baka kasi alam na natin yung kanyang equation ng omega n. At dalawa lang naman ang ating equation na alam natin sa ngayon. Yung pang spring mass model, which is square root of K over M, at yung pang pendulum, which is square root of G over L. Yan. So yun ang dalawang meron tayo ngayon. So tignan natin sa spring mass model. So spring mass model, ang kailangan ay may spring. Yan. So kita nyo naman wala kahit anong spring na kaduktong. No, kahit sa part ng plate, walang spring. No, kaya yan ay hindi spring mass model. At sabihan ko na habang maaga pa, kahit yan ay may spring, kahit saan dyan, kunwari dito. Basta kapag naglagay dyan ng spring, hindi nyo pa rin to pwede tawagin spring mass model kasi may spring at may mass kasi nga yung mass na yon ay yung mismong plate, hindi. No? Kasi ang sunod na kasing criteria para sa spring mass model ay dapat siya ay rectilinear motion. So dapat siya ay rectilinear motion. Eh, ang problema nga ay yun, meron siyang hinge. At nga pag may hinge, edi siya ngay nagro-rotate na ganun. Or na curvilinear motion na siya. So sabihin ulitin ko, kahit meron dito spring na kaduktong at ito ay may mass, hindi pa rin siya spring mass model, no, kasi may hinge. Yun lang. So pag tinanggal nyo yung hinge yan, no, pwede na yun. Kasi nga, kailangan ng spring mass model ay moving in a straight line. Yun ang sunod na requirement. No. Dapat ang spring mass model is a rectilinear motion. Then sunod, simple pendulum. So sa simple pendulum ay pwede no. Kasi may pivot point, nagsiswing back and forth siyang ganyan no. Nagsiswing back and forth. So, nagsiswing back and forth naman siyang ganyan. Yung ating plate. Pero kasi, ang kailangan kasi, para sa ating pendulum, ay nakahang yung mass sa hinge, nakahang yung mass sa hinge via rope. So, kailangan mo ng rope. Kailangan mo ng tali. At dito kasi, diretso na nakakapit yung mass doon sa hinge. So, dito naman sa pendulum, ang kailangan mo ay may tali ka. No, na yung tali nakakapit sa mass, tapos yung tali yung nakabitin sa ceiling. Eh dito nga ay dumiretso na yung mass na nakakapit sa ceiling via this hinge. So therefore, hindi rin to pendulum. So kung hindi siya spring mass, hindi rin pendulum, so kaya ang gagawin, magsisimula tayo sa simula. Starting with equilibrium. Sisimula ulit tayo sa simula. Starting with equilibrium. At kapag nga equilibrium, kailangan natin ng FBD. So ito yung FBD. Huwag niyo muna pansinin yung Y at yung Z dyan. Yan. Mamaya pa kasi yan. Okay. So yung Y at yung Z, mamaya. Pero lahat ng ito ay parang ito lang din. Kinopya ko lang. Kopya. Lahat ng yan ay ito rin. Kasi yan nga yung position ng equilibrium natin. Yan, yung itsurang yan ng ating plate ay yan yung ating position ng equilibrium. Then next, ito nga ay FBD. Antay. Antay ha. Antay lang saglit ha. Re-reset pa lang aking headphone.
Ayan kaya. Check mic lang, check mic, check mic. Naririnig naman ako. Hello? Hello, check mic. Kinig po. Narinig naman, sige. Okay, sige, sige. Thank you. Nireset ko lang kasi yung headphone ko. Ayan, mukhang okay na ulit. Balik tayo. Ayan. So ako nga ay ito, dinodrawing ko na nga ito, no? Na-drawing ko na nga ito. At ang sunod nga natin gagawin ay i-indicate yung forces. No? Kasi nga yan yung ating FPT. Ayan. Ulitin ko ha, ang ginawa ko lang ay ito mismong ito, lahat ng nakikita nyo dito, inilipat ko lang siya dito. Ayan. So kaya napansin niya meron pa ring label sa ilalim, pati sa dalawa sa tabi na dalawang B. No? Tapos dito kay 2B. So ulitin ko lang ay ibig sabihin ng G ay center of gravity. Sabihin ng G ay center of gravity. Tama naman kasi nga may mass tayo. No? Ang mass ay laging may center of gravity. Okay? Sunod. Ang sunod ay indicate natin yung force kasi nga ito yung FBT natin. At katulad sabi ko nga may mass tayo. Yun. Kaya nga mahalaga yung word na uniform kasi nga yan yung nagsasabi na may mass tayo. Hindi nga lang siya naka-indicate doon sa drawing. Ayan. So kapag may mass, edi may weight. At katulad sabi ko nga, ang weight ay located sa center of gravity. Ayun. Kaya yung weight nasa letter G. Kaya nga yung weight ay nasa G. Kasi nga nasa center of gravity ang pwesto ng weight. Then sunod ay yung sa hinge. Yan. Yung hinge na yan ay katulad ng itinuro sa inyo sa statics. Hindi naman siya roller support, di ba? Siya ay hinge. So kapag hinge, ay palagi tayo may dalawang reaction force. Tapos yung reaction force ng hinuhulaan pa, di ba? Kung naalala niyo sa statics, hinuhulaan pa nga yan. So ganun din dito, hulaan lang din. Kasi hindi pa naman natin alam yung value niya. O di ang ginawa ko ay sinundan ko na lang yung conventional na sign para sa ating x and y axis. So kaya yung ry ko ay pataas dahil nga para sa positive, tapos yung rx ko ay papuntang kanan, papunta dito sa kanan, para siya ay positive din. So nilagay ko lang siya sa mga positive direction natin. Para later on hindi tayo magkakaproblema. Okay lang talaga yan. Pataas kasi positive, papuntang kanan ay positive. Ay lang ginawa kong dahilan. Totally na-assume lang naman din. Okay? Again huwag nyo muna tingnan yung y at yung z. Later pa kasi. Ngayon na. So, ilagay na natin yung lahat ng possible forces. Kasi wala na naman kasi yung sa reaction at yung sa weight lang naman ang meron tayo. At tatandaan, pagdating na equilibrium, kailangan nyo kunin yung tatlong equations sa equilibrium. Tatlong equations sa equilibrium, yun nga yung summation ng force x, summation ng force y, at summation ng moment na hindi ko na naisulat dito. Meron din yung summation ng moment. Di summation ng force x muna, yan. Tapos in-indicate ko na rin para consistency ng lahat ng ginawa natin, in-indicate ko na yung direction ng positive direction. At again, sinundan ko nga lang yung conventional na sign ng Cartesian plane. So summation ng force x equal to 0, and indicate ko lang na pakanan nga ay positive. Pakanan niya positive, so Rx. Yung naman, di ba? Wala namang ibang x component, so Rx equal to 0. Di para lumalabas si Rx equal to 0 kasi wala namang kasing ibang x component. So Rx equal to 0. Sunod, y. Katulad din kanina, hindi naman kasi ito spring, so hindi susundan nga lang natin yung conventional sign na pataas positive. So dahil nga ipataas ang positive, pataas nga yung ating ry, kaya siya positive, at yung ating weight ay pababa, kaya naging negative. Tapos ay gusto nga lagi nating positive lahat ng value, kaya itong weight na ito, lipat natin sa kabila para maging positive na W. So ry equals to W.
Tapos sunod ay summation ng moment. Summation ng moment. Hindi. Yung summation ng moment, sige. Susulat ko na lang ulit. Pero kung sinusundan niyo itong solution kong ito, ay kahit hindi niya na sulatin or kopyahin ito. Explain ko later kung bakit nagkagano. Pero katulad ng sabi ko nga, 'di ba, kailangan ay tatlong equations na equilibrium. Palaging tatlo nga yun, yung x, yung y, at yung last ay yung moment. So, summation ng moment equal to 0. Again ha, kung sinusundan niyo ako mag-solve, kita niyo naman nakalapis, ibig sabihin later ito ay buburahin ko. Ini-explain ko lang kung bakit wala yung summation ng moment. So, proceed ngayon tayo sa summation ng moment. Bago pala tayo dumiretso nga sa summation ng moment, kailangan ay maliwanag kung saan yung positive direction nito at kung saan natin kukunin. So, gaya lagi ang pinapagawa sa statics, di ba? Kailangan maliwanag kung saan tayo kumuha ng summation ng moment, which is kinukuha lang naman natin siya sa pivot point. Ayan. Kaya ang pivot nga ay point O, so kukunin natin yung summation ng moment sa point O. Then sunod ay direction. Anong positive direction? So since siya naman ay 0, so hindi masyadong big deal ang ikot kung clockwise or counterclockwise. Walang problema dyan. Ang dahilan niya kasi siya ay naka-equal naman to 0. Yan. Kasi yun na. Ilang naman kailangan. Summation ng moment. Basta tayo kumukuha ng moment. Then yung direction ng positive direction. And then sunod ay kuha na natin ang summation ng moment. Yung lahat ng force involved dito. Again na, wag yung muna titignan ulit yung y and yung z. Ibang usapan kasi yan. Baka kasi nakakalit. So, kapag kinuha na natin ng moment, yung Rx at Ry, tayo nga ay with respect to point O. Pati yung hinge na yan. Ang problema ngayon, yung ang Rx at Ry is now passing through sa point O. Ulitin ko, yung Rx at Ry ay passing through ngayon sa point O na siya ngayon ginamit natin pivot point sa ating summation ng moment. Mangyayari kanilang at yung Rx, yung moment arm niyan ay equal to 0. Kasi nga sila ay parehas naman nga na passing through doon sa pivot point. So, ganun lagi ang force. Basta siya ay passing through doon sa pivot point, yan na equal na to 0. Equal na to 0 ang kanilang moment. So, 0 moment ng Rx, 0 ang moment ng Ry. Tapos sunod ay itong weight. Itong weight. Ngayon, pag tinignan natin yung line of action, kumbaga nga ito. Dahil nababa yung weight, hindi yung line na pinoproduce ng direction na pababa. So, yun yung line of action. So, dahil nga, yung line of action ng ating weight, or sabihin na lang natin din, kapag tiniris natin pataas yung weight natin, kita nyo siya ay nag-pass through din doon sa point O. So, dahil nag-pass through lahat sa point O, yung Ry, Rx, pati yung weight, edi yung moment niyan, yung lahat nila, summation nga ng moment, no? So, pag kinuha mo yung sum ng moment nila ay pare-pares ng 0. So, kaya 0 ang sagot. Tama naman ang 0 ay equal naman talaga sa 0. Tama naman. Kasi ang problema, kahit ito'y tama, kasi tama naman ang 0, ay equal to 0, ang problema niyan ay wala kasi yan na ibibigay na bagong information. Kasi kahit pa paano yung summation ng force x, kahit Rx lang yan, lumalabas kita nyo. Lumalabas ay ang Rx ay equal to 0. At dito naman, ang information na hawak nito ay yung Fry ay equal sa weight. Diba?
So kahit paano itong dalawang ito, may information na ibinigay. Ito kasi, tama naman talaga ang 0 ay equal to 0. Pero, uh, o basta tama naman 0 equal to 0. O kumbaga in terms lang kasi ng data na kailangan natin, yung summation ng moment na yun ay pwede nang lockdown. O kaya ganun na nangyari. No, kasi nga, basta o ganito na lang. Basta ang kinalabasan doon sa inyong summation ng force, kahit na rin sa dalawa, or yung dito, sa moment, ay ayun, 0 equal to 0 yun. So, kahit alin dito ha, basta sila ay nag-0 equal to 0, pwede nyo nalakdawan yun. Yan. Kaya nga yung ating moment ay nalakdawan na natin kasi nga ang kinalabasan nun ay 0 ay equal to 0. Yan. O bago ako magdiretso dito, nasundan kung ano nangyari sa equilibrium. Yes po. Thank you. Ayan. Ayan. Sunod. Ayan, sunod. Ang sunod ay, dahil nga, basta tandaan nyo na lang, sa equilibrium nga, gagawin yung tatlong equations ng equilibrium. Yung x, yung y, pati moment. No? Kapag, basta kahit alin sa kanila, kahit alin, kahit lahat, no? Kahit lahat ay naging 0 equal to 0, pwede nyo lalakdawan itong buong equilibrium na start. No? Pero katulad dito, ito kasi may ibig sabihin, di ba? Rx ay equal to 0. Diba? O ito, Ry equal to W. Kumbaga, at least man lang itong dalawang ito, may dahilan. Ay, may dahilan. May ibig sabihin pala, sorry. May ibig sabihin. No, may meaning yung equation natin. Kaysa 0 equal to 0. Basta equal 0 equal to 0, yun na lang siguro. Pinaka-safe na, ano, na statement. Basta siya ay nag-0, ay equal to 0, pwede nyo nilakdawan yung summation na yun. Pero kapag lahat sila ay may value, na kalalabasan ay hindi nyo pwede siya lockdawan. Okay? Kaya nga, yung summation ng moment, wala dito kasi siya naman ay 0, equal to 0. So, proceed ngayon tayo sa state ng vibration. At yung state ng vibration ay katulad ng ginawa natin doon sa naunang dalawa, sa spring mass model, pati sa simple pendulum. Sa spring mass model, ang ginawa natin ay itinulak natin pababa ganun yung ating mass. So sa may salita, mayroon tayong initial push kung tawagin. Mayroon tayong initial push. Nasa sa spring mass model, itinulok natin siya pababa. Yung sa pendulum naman ay itinulok natin siya pa ganyan ng kaunti. Ito yung pivot point niya sa kamay yan. So yung pendulum, itinulok natin ng kaunti ganyan. Binitawan, kaya siya nagsising back and forth na ganyan. O, tapos ganun din ito. So, ang gagawin ngayon natin ay itutulak din natin itong plate na ito. Na yung tulak ay di kayo nang bahala kung saan gusto, saan nyo gusto. Basta tatandaan lang, ito yung pivot point natin. Ito. Ito yung tulak. So either itutulak mo pa ganito para maging pa ganyan. Hindi na fix yung ano, no? Ayan. Baliktad na. Either itutulak mo pa ganyan para maging tabiging ganyan, or dito itutulak. Pag itutulak ko dito, maging ganyan siya. Ayan. Balik tinulak sa punto. So sa ngayon ay paganto muna ang tulak ko. Ayan. Again, no, kahit saan nyo itulak yan, pag ganyan,
ay tinulak mo or pag ganito, pakabila. Ha? So, ang gagawin ko nga, ayan, kaganyan ngayon siya. Kaya yan siya. So, nakatabingi yung ating plate. Tapos yun pa rin yung hinge nasa gitna. Nasa midpoint pa rin ng isang side na 2B. Then sunod ay, indicate natin yung forces. Yan. Kaya nandun pa rin yung weight natin, napababa. Siyempre, nandun siya sa may center of gravity nga ulit. Kaya doon niya siya located. Yung ating weight. Kasi nga nandun yung center of gravity. Sunod ay yung point O, yung sa hinge. Ay yung point O. At doon din sa hinge na yon ay nandun yung ating dalawang reaction. Yung RY na pataas at yung RX na pakanan. Kumbaga yan dalawang yan ay kapares ang ditong previous na kaya pataas at pakanan para pare-pares positive. Tapos ngayon ay no, pupunta ngayon tayo sa equations ng equilibrium. Pupunta ngayon tayo sa equations na ginagamit sa vibration. Na yung equations ngayon yun ulit ay tatlo. Tatlo ngayon. Kumbaga yung equivalent siya ng statics na part na. Kung ang summation ng force x, edi ito ay MAX. Kung ito yung summation ng force y, edi MAY. Wala na nga, pero kung meron mang moment, edi summation ng moment, equals to I alpha. Na ang gagamitin natin ngayon nga ito, summation ng moment equals to I alpha, kasi nga yan yung equation, tama? Yan nga yung equation na makakagawa tayo ng differential equation. So yun lang yung target sa vibration. No? Kailangan ay, kung alin man, gusto tatlo nga ulit, no? Yung x, y, pati yung moment, ayan, yung moment. So may set nga, pili na lang kayo kung anong gagamitin. Pero, hindi lang basta-basta pipili. Kailangan, pagkatapos makapili, ay meron kang differential equation. O, yun na lang siguro. Yun ang laging target. Meron kang differential equation. Okay? So, ang gagamitin nga natin yung summation ng moment at summation ng moment equals to I alpha. Tapos nga, no, yung summation ng moment ay meron nga yung dalawang kailangan. So, ang unang kailangan ay yung pivot point o saan tayo kukuha ng summation ng moment. At usually nga yan ay kung nasa na ang pivot point. Ito. So, ang pivot point ay nasa point O. Kaya nandun tayo kumuha ng summation ng moment. Kaya kayo na O, ay kailangan kayo na O dahil doon na may ikot yung system natin ito, yung plate. Doon na may ikot sa point. Tapos sunod ay yung positive direction. Itong positive direction, hindi mo ngayon basta-basta pwedeng ilagay. So, hindi mo basta-basta pwedeng ilagay yan. Kumbaga, hindi pwedeng basta siya clockwise o counterclockwise. Alam ko namang dalawa, no? Pero, dapat malinaw kung bakit nagaganyan. So, kaya nagaganyan kasi sinundan lang nito yung initial na tulak ng ating part ng vibration. Ito, yung unang tulak dito. So, unang tulak, no? Kaya nga ay nakatayo pang ganito yung square natin. Bago siya nagpupunta doon. Ayan, as indicated nitong R. So, ang gagawin ay, balik ko muna siya. Ay, yung positive direction. Okay. So, positive direction nga, ito yung pivot point. Ito yung pivot point, itinulungan natin siya papunta dito. Oops, sorry. Ayan.
So ulitin ko, ito yung pivot point, yung lapis na ito yung pivot point. Tapos itong itinulok natin papunta dito, ayan, naging mas inclined pa siya. Balik natin sa dito na lang pala, sorry. Dito na lang sa diretso, ayan. So ito nga yung ating equilibrium na position, ayan. Tapos tinulak natin. Pagkatulak, ayan. So ito pa rin yung hinge, gumalaw. Pero ito pa rin yung hinge, pero yung ating square ay nakatabi. Ayan na siya, nakatabinging square, tapos yun ang hinge. Tapos katulad din kanina, indicate natin yung mga forces. So ang forces nga natin ay yung weight, katulad na sabi ko kanina. Ang weight ay makikita sa center of gravity, kaya nandun siya. Weight sa G. Then sunod ay yung reaction forces dun sa hinge. Again, sinundan ko lang dito yung positive value positive at negative na value. Kaya pataas ay positive para sa RY, papuntang kanan ay positive para sa RX. RY pataas, RX sa pakanan. Ako muna, nagdire-diretso na ako. Nasusundan pa ako? Naintindihan pa ako? Yes po. Sige, thank you. Ito ba? Antay lang ha, mabilis lang, hindi matagal. Siguro matagal na ang 2 minutes ha. Antay ha. Ayan. Pwedeng ito. Okay. Ayan. Ito muna. Sa meseta nagkape lang, pasensya. Nang hindi ka tulugan. Nasaan na ako, no? Ito. Nag-establish na ako ng direct. Opo. Nandito na ako ng. Ayan, sige. So, itong establishing ng direction na to, ay nakabase nga siya doon sa unang tulak. No, ito nga yung unang tulak. Ito nga yung pivot point. Itinulak na natin dito. No, so, yung tulak na yon, again, ito yung pivot point. Ito yung tulak. So, itong tulak, pag ganun.
So ito. Pag ganon. So siya ay pag ganon. So yung ikot na yon ay counterclockwise. Ayan. Kaya indicated dito na siya ay counterclockwise. At yun nga yung ating positive direction. So basta ito, tatandaan, ito ay kung ano ang initial na push. Ito. Kung ano ang initial na push. Ayan. So kompleto ng ating equation. Ngayon, summation ng ice. Summation ng moment equals nga sa I times alpha as yung direction. Ayan. Tapos ano na lang ha, ulitin ko lang ulit. Pagka kayo naghanap ng ibang libro, no, walang M yan. No, ito ay nilagyan ko lang ng M as a reminder sa lahat sa inyo na ito ay mass moment of inertia. Pag walang M, yun ay area moment of inertia. No. At kaya ako sinasabi ulit yun kasi ang area moment of inertia sa maliit salita ay gagamitin pa rin natin. Kaya hindi tayo nakapix lang sa mass moment of inertia. Gagamit pa rin tayo ng area moment of inertia. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na pag I lang siya ay area, kapag may M ay mass moment of inertia. Again, yun ay initiative ko na lang. Kasi pares lang kasi yung letter I. O di ngayon, na-indicate ko naman nga ang weight ay nasa center of gravity tas yung ating dalawang reaction. Tapos ngayon, punta ngayon tayo sa ating summation ng moment. Ito, summation ng moment. Tatlo lang naman ang forces natin, yung Ry, yung Rx at yung weight. Tapos nga ay kinukuha natin siya sa may point o yun, yung pivot point or yung hinge dito. At katulad din kanina, yung Ry at yung Rx ay nandun ulit sa pivot point. Ito. At kapag nasa pivot point yung ating force, wala siyang moment arm. At pag walang moment arm or zero ang moment arm, zero na rin ang moment nila. Kaya yung Rx at Ry, ang moment ng dalawang yan ay equal na to zero. So equal na to zero. So 0 at 0. Ngayon, yung itong weight, kapag tiniris natin pataas, kasi kanina tiniris natin pataas, di ba? Passing through siya sa point. Kaya nga wala rin na rin yung moment. Pero ngayon, sa may part ng vibration, pag tiniris natin pataas, hindi ngayon siya tumama, no? Kasi yun ang pivot point, dito ngayon siya tumama. Diba? So, isabihin, hindi ngayon siya passing through doon sa pivot point. So, isabihin, meron ngayon siyang moment. At ang moment, edi yung force multiplied by its moment arm. Ang moment arm nga ay yung layo ng force natin, or to be exact ay yung line of action. Yan. Yung line of action ng ating force. No? At yung perpendicular distance niya mula nga dun sa pivot point. Na supposedly, dapat dito nakalagay yung moment arm, no? Kasi sakto-sakto, no? Nandun yung point, yung line of action. So, dapat ito yung moment arm. Pero sa ngayon, hindi mo na dyan ko ilalagay yung moment arm. Ang moment arm ay doon ko sa mismo katabi ng weight ilalagay. At pwede naman kasi yon. Ang mangyari lang, instead na yung weight, yung gagawa natin ng line of action, ang gagawin natin ay yung O, yan ngayon yung may vertical line. Ngayon yung may vertical line. So bakit vertical line? Kasi vertical line, sasabihin yung weight ay parallel dun sa line na gagawin natin sa point O. Kasi ito ay vertical din. Vertical, vertical. Kailangan kasi dalawa ay parallel yan. Kasi pag kasi parallel yon, yung line na perpendicular dito sa line na ito ay perpendicular na rin siya dito sa kabilang line. Ayun nga. Tapos itatapat lang natin yung perpendicular distance ito doon sa weight. Ito sa G. Yan, tinapat lang natin sa G. Yun nga. Pwede naman nandito yung R, pero sa halip na nandiyan yung R, dito muna sa baba. Mamaya magiging maliwanag kung bakit kailangan nandito sa baba yung R. But for now, ito muna siya dyan sa babang yan R. Okay? At kaya kailangan natin yan kasi nga force multiplied by the moment arm.
Ayan. O, di WR. Yan. Kaya nakakita kayo dito ng W times R. Kasi nga yan yung moment. Yung weight ay yung force. Yung R ay yung kanyang moment arm. Pero, yung dalawang yan ay mayroong direksyon. Yan, kaya nga nalagyan natin ito eh. Kaya nalagyan natin ang direksyon. So, ang direksyon niya ay depende dito sa pivot point. So, ito nga yung pivot point. Yan. Ito yung pivot point, itong lapis. Nakaturo nga siya pababa. Ito pababa ganon. So, hindi naman pwede siyang papalayon ganon. No? Kasi ito nga yung pivot point, di ba? Ito yung pivot point. So, imposible man siya papaganon. So, sabihin, kaya siya papawang ganyan, papalapit siya doon. Paganyan. Hindi naman pwede papaganon. Kaya siya paganon. Dahil ito yung pivot point. So, paganyan. So, yung ikot na paganyan ay, paganon, ay clockwise. Ito ang direksyon na clockwise ay kabaliktaran nung in-indicate na natin simula na counterclockwise. Ayan. Simula ang araw. Ayan. Pagayan yan. No? So, since siya ay opposite nung indicate natin positive, so yan, kaya ngayon siya negative. Kaya mayroon negative dito. At ito nga yung ating moment. Yan. Force times ng moment. Wala na nga RX at RY kasi zero naman ang kanilang moment. Tatlo lang naman ang force. Kaya lahat-lahat ay ito lang ang may moment. Sunod, equals. Sa kabilang side na tayo. Equals. Kabilang side. Ito. So, dito sa kabilang side, specifically, itong I sub n, ang gagawin natin ay babalik tayo pupuntahan pala natin, hindi babalik. Pupuntahan natin yung ating table. Ito. Pupuntahan natin yung ating table at titingnan natin yung pinakamalapit dito sa shape natin ito. Yung pinakamalapit dito. Pinakamalapit dito. Ang gagawin lang, titingnan lang, no? Isa-isahin ito. Tandaan na ito ay 3D space ha. Yung X, Y, Z, kita nyo, X, Y, Z. So lahat sila ay 3D space. So, yung una nga is lambda rod. So rod siya. Ito nga may area pa, no? So hindi yan. Sunod, rectangular plate, pwede, no? Rectangular plate. Ngayon, tingnan natin baka meron pa sa baba. But for now, may check muna siya. Babalkan muna natin. Babalkan natin. Baka kasi meron pa sa baba. So, sunod ay prism. So, pag sinabing prism, ay dapat siya ay may thickness. Ito nga ay plate. Ayan, plate. Katulad din ito, plate. Ibig sabihin yung thickness niya dito ay very small or negligible compared to other dimension. Kaya nga mahalaga yung thin na plate. Ayan, kaya mahalaga yung thin dito. So yung dimension niya dito, yung thickness is negligible compared to other dimension. Kaya hindi pwedeng prism kasi yan, may thickness. Kompleto yung tatlong dimension. So hindi pwedeng rectangular prism. Ito ay bilog. Ito ay bilog. Ito ay cone. Ito ay bilog. Di sa salita, wala na naman. Di sa salita nga, ay babalik tayo din dito. So ito nga yung ating gagamiting shape. Yan. Under siya ng thin rectangular plate. So okay na. So ang sunod ay ito, yung equation. So alin ngayon dito sa equation na to ang gagamitin? At para malaman nyo, kailangan ngayon natin mailipat yung axis na nakikita nyo nga dito doon sa ating drawing na ito. Dito. Or dito. Ayan. O kaya may YZ dyan. O dito. O dito sana kaso may mga mangyayari pa dito. Kaya pwede dito, pwede dito. Dito na lang muna. Total, may sulat na yan para ma-explain ko rin siya ng ayos. Ayan. So dito ka na lang sa sulat para man lang at least may bago ko na isulat. So katulad sabi ko nga ay ililipat natin tatlong axis yan ha. Tatlong axis, X, Y, and Z. Kasi nga spatial yan. Spatial. X, Y, and Z. Ayun lang, ililipat lang. Literal na ililipat. For example, kita nyo naman yung Y, pataas na gano'n. At kita nyo rin ha, yan, no, G. So, ang sabi ko, yung G ay center of gravity.
Yung iba lang kasi hindi naka-indicate ito, dito naka-indicate pa. Itong dalawa naka-indicate, pero dito kasi hindi na nakatago kasi. Ito dapat ikita. Pero hindi na siguro na ilagay. Ito dapat ay nakalagay sa loob. Ito nga hindi kasi nasa tip. Na-explain ko naman na ang cone. Yan, yung tatlong intersection na yan doon siya. Wala siya sa center of gravity. Ayun ang reference niya. At ito ay nasa center of gravity, hindi na lang nailagay. Yan. So, ang kakaiba nga lang ay yung cone. Okay? So, kaya itong tatlong axis na to sa may seta, ilipat lang natin dito sa may center of gravity yun yung G. Yun ito. So, pag kita nyo naman, pataas sa pa ganon, sa G, baka pataas sa ganon, edi pataas din yung ganyan. Pataas sa ganyan. Tapos ito, yung Y. Yung Y, ayun Y. Tapos pa ganon. O, di parang dito rin, pero papunta doon. Pag ganon. So, dito na lang sa ilalim, yung Z. So, pag ganon ng Y, pag ganito ang Z, so itong X, pagdating dito, ay hindi natin may drawing. Hindi natin may drawing. Kasi, siya ay axis na perpendicular doon sa papel. Axis siyang perpendicular doon sa papel. At whatever axis na nakaturong sa inyong ganyan, nakaturo sa inyo ganyan, ayan to. Ito nakaharap sa inyo. O basta yan nakaturong ganyan sa inyo. Yan. So, kung anong axis ito, edi yun ang gagamitin. So kaya tayo ay naka-x-axis. Okay? O nga pala, bago ko rin makalimutan, dapat nga pala, yun, nalimutan ko nga. So bago natin ilagay itong axis na itong dalawa o tatlo, kasi nga merong perpendicular dito. O kailangan nakaharap wala sa inyo muna yung pag-oscillate nito. Kasi katulad din ng nakikita nyo axis, tatlo rin ng possible oscillation niyan. Depende kung ng axis ka nakatingin. So ito nga ngayon, ito. So siya yung nagaganyan. Ayun na, yun ang hinge. Kaya ganyan talaga itsura niya. Ang sunod ay dito ka nakatingin, pag ganyan. So, makaganyan ka ngayon. Yan, dito ka ngayon nakatingin. Tapos nag-oscillate back and forth. Yan. Tapos yung isa pa ay pataas sa ganyan. Pataas pa baba. Yan, pag ganyan. So dito ay nakaganyan. Tapos nakita yung oscillation. Ah, ang pinakamahalaga lagi ay nasa yung nakaharap yung oscillation or yung angle na i-move niya back and forth. No, dito kasi ay parang may na-oscillate lang yan. May na-oscillate, luluwag, oscillate, luluwag. Walang angle ng oscillation. Yan. Ganun din dito sa ina-oscillate lang dito, yan, i-oscillate, tapos magre-retract na ulit. I-oscillate, magre-retract. So parang dito lang may pagpabalik-balik na gano'n. Pero dito, ayan, so yung mismong nag-uupang importante na nakikita natin. Kaya tama lang nakaharap sa atin yung oscillation. Yan. So yun ang requirement na nakaharap sa inyo oscillation. Then after that, ay lilipat natin yung X, Y, and Z. Ayun nga, Y and Z lang yung drawing natin kasi yung X may nakaturo sa inyong ganyan. At whatever axis na nakaturo sa inyong ganyan, yun ang gagamitin. Kaya ang gagamitin natin ay ito. Yan. 1/12m b squared plus c squared. Ako saan? Oo, yan. 1/12. Yan, may 1/12. Tapos b squared. Ang b squared nga ay titingnan natin sa drawing. Yan. Ito yung b squared. Na yung b ay ito rin. Rectangle eh. So ako na ito, ay ito rin. Na ito, pag inilipat natin dito, ay ito pala. Isa pa, ito yung B. Yung B, kapares nito. Ito ay kapares nito. Itong side niyang ito ay 2B. Kaya yung ating B ay naging 2B. Sunod, plus C squared. Yan, C squared. So, ang C naman ay yung taas. Yung taas ay kapares ng ilalim. At itong ilalim ay kaparehas nito. 2B. 2B din. So, therefore, yung ating C squared ay naging 2B squared. Again, ito ay yung B squared at ito yung C squared niya. Kaya natapos yan. So, yan yung equation natin na galing sa table na ito. Yan.
Wala pa ito, mamaya ito. Okay? O sadyang may open na square bracket. Kasi hindi pa yun tapos. Kaya may open pang square bracket. So bakit hindi pa tapos? Kasi, no, katulad sabi ko, o sabihin ko na lang ulit, yung basis or yung reference ng lahat ng ito ay kung ng x and y axis at yung location niya. So lahat nga sila ay nakabase sa center ng gravity or yung G. Anong problema doon? Ang problema doon ay kung saan tayo kumukuha ng summation ng moment. Magkaiba yung reference mo dito at yung summation ng moment. Kailangan kasi parehas. So kung tayo kumukuha ng summation ng moment sa point O, so dapat ito rin ay nasa may point O. Ay nasa bang axis ngayon? Nasa x-axis ito. Ito siya. Ito nga ay nasa center of gravity. So sabihin, yung axis natin ngayon nandito sa center of gravity, kailangan ngayon natin ilipat siya dito sa point O kasi nga doon tayo kumukuha ng summation ng moment. Kaya ililipat natin yung ating axis na x from dito sa G papunta sa point O. At yan nga yung transfer formula na sinasabi ko dito. Yan, dito yung transfer formula na itong unang I sub m, yan nga yung basis. Na kung saan nakalagay x, y, and z, yan ang basihan niya. Which is nga pagdating nga dito sa plate, siya nga nasa gitna. Nasa center of gravity. Nasa center of gravity. Tayo ay kumukuha ng summation ng moment sa point O. So kailangan natin ilipat siya from center of gravity papunta sa point O para isang axis yung pinag-uusapan nila. Ayun nga, itong I sub m, yan lang yung basis plus the transfer. So ang transfer nga ay md squared. So yung m, edi yung mass nito. Wala namang kakaiba sa mass, ang mass ay m pa din. Ang d, yun nga yung distance nung paglilipat. Mula nga sa O, mula sa G, sorry. So mula sa G papunta sa O. So mula sa G papunta sa O, kahit tingnan nyo dito, mula sa G papunta sa O, ang layo ng line OG ay ito, yung B. Kaya kung napansin nyo dito, may nakalagay na B dito kasi ngayon yung layo ng O at ng G. Ayan, yung B. Ito ngayon. Kaya nakalagay ngayon dito ay yung D na para sa distance ay B squared. Ito nga yung base or yung naka-reference sa XYZ niya. Tapos ito ay yung transfer na. Di yan ngayon siya. Nga pala, huwag kakalimutan ang alpha. Nakakalimutan ko din minsan yan. So, huwag kakalimutan ng alpha. So, nakuha niya pa lang dito ay yung I. Ito, yung I sub n na to. Wala pa tong alpha. Okay? Tama na. Oh, yeah. Thumbs up nga tayo kung nasusundan pa natin. Kung nasusundan pa, thumbs up. Ayan. Salamat. Isang thumbs up lang ha, na makita ko kung ano. Yung mga nagre-react. Isang doble si superhero. May humabol. Salamat. Ayun, may nakita ko. Hindi ko na nakita kung sino. Isang lang, isang reaction lang para makita ka kung sino ang sino. Pag dinamihan nyo kasi matatakloban yung iba. Okay? Ayan. Ito na tayo na. Ayan. Tapos balik tayo ngayon dito. Ang gagawin ngayon, ito munang weight ay gagawin natin yung product ng M at ng G. So yung weight ay naging product ng M at G. So wala tayong problema dyan. Huwag kakalimutan pala yung negative. Baka makalimutan yung negative. May negative pa sana. Ang sunod ay yung R. No, yung R na yan. Yung layong yun. At yung layong yan ay dapat naka-in terms ng letter B. Kasi yung letter dito ay letter B lang. Hindi naman siya yung R. No? Dapat letter B.
Kaya kukunin natin yan, yung layo ng R na yun in terms dito sa B. Para makuha yun, ayun, gagawa tayo dito ng triangle. Or specifically, right triangle. Kung saan dito sa right triangle na to, itong line na ito na pa-diagonal na to, yan nga yung nagko-connect dun sa O at dito sa G. Itong line na ito, yan yung line na OG. Sunod ay itong vertical line. Itong vertical line na yan, yan vertical line, yan yung ating original position no line OG. Ito yung line OG, vertical na siya. Sa may salita, dyan nagsimula yung line OG bago siya mag-move papunta dito sa direction na to. Yan pa ganyan. Ito yung line OG, no? Yan. Naka-angle yung line OG from its original position na yung original position nga ay yung tinatawag nating position of equilibrium. At dahil itong vertical line na to, yan yung ating position of equilibrium, di dyan ngayon natin kukunin yung inilayo ng ating line OG. So, kung paano siya nag-move mula dito sa vertical line papunta doon sa bago ng position. Tapos, para lang malinaw, especially yung triangle natin, kasi buti pa nga ito isa yung triangle. Lalo na kasi pag madaming triangle, patas-patas na. Ayan. So, kaya, nag-drawing lang ako ng hiwalay na triangle. So, kinopya ko lang lahat na yung O, yung G, and yung location ng O ng G, yung B, ayan. Kahit mga walang dito, ayan, nandito naman siya. Kaya ito, lilipat ko doon. Kaya ito siya. Tapos yung ating R sa ilalim. Ayan. Kasi yan, indikit ko na rin yung weight para maliwanag na nandito yung weight sa may center of gravity. Ang sunod na gagawin ay i-evaluate natin ngayon itong triangle na to. Na yung side na opposite ng ating right angle sa ating right triangle. So, ulitin ko ang side yung side na nasa opposite yan, directly opposite ng 90 degrees ay hypotenuse. So, ito ay hypotenuse. Tapos ito ngayon yung R with respect to our angle theta ay opposite, tama. Opposite dahil ito yung angle theta. So opposite over hypotenuse. Ito pala, katabi na pala. So opposite, ito, over hypotenuse, which is yun. Kung saan yan, yan R over hypotenuse. Tapos base dito, ayan sin theta, opposite na R over hypotenuse na B. Tapos itong B, cross multiply natin, so makukuha natin na yung R ay equals to B sin theta. At dahil nalaman natin dito na ang R ay equals to B sin theta, yun ang sunod natin gagawin. Yung R na ito ay papalitan natin ng B sin theta. So yung R na yon ay papalitan natin ng B sin theta. Tapos, itong kabilang side na to. Itong kabilang side na to. Sisimplify lang natin yan. Simplify natin. Para ma-simplify, unahin muna natin yung letter. Letter muna ha. Ito nga ay B squared. Mamaya yung 2, B squared muna. So B squared. B squared. B naman. So pag pinag-plus natin yan, B squared pa rin. So wala problema sa plus. B squared. Tapos, naka-multiply siya sa mass. So ito ay MB squared. Ito. So siya ay MB squared. Tapos plus, may panibago rin dito ang MB squared. So kung ito ay B squared, MB squared plus MB squared. So yun yung ina-expect mo dito.
Yung MB squared na yun. Okay? No pa. Ayan. Yan. So, basta ang letter na in-expect natin dito, MB squared, tapos plus, panibagong MB squared. So, ang letter, in terms of letter, ay MB squared, MB squared. Yan. Kaya meron dito MB squared. Ang sunod naman ay yung number. Number naman. So, number, ito ay 2 squared. Ito rin ay 2 squared. 2, 4, 4 ay 8. Dahil 2 squared, 4, 2 squared ay 4. So, 4 plus 4 ay 8 divided by 12 dahil ito ay 1 over 12. Ang 8 divided by 12 ay 2/3. Nakasulat mo. So, 8 divided by 12 ay 2/3. Pero yun ay ito parang unang part na ito o yung unang term. Meron pa tayong padalawa dito. Na ito nga ay MB squared, ito ay MB squared. Pero itong MB squared na to may 2/3. Ito ay 2/3 MB squared. Pero ito, MB squared lang or isang buo or 1. Yan. Kaya ngayon, mag-add tayo ng 2/3 plus 1. Kaya ito naging 5/3 no? Or 5 over 3. Kasi nagdagdag tayo ng 1 dun sa 2/3. Then sunod ay, yan. So pagkatapos natin mapalitan ito ng MG, ito yung ma-simplify natin at ito ngayon maging d sin theta. So una, yung magkabilang side ng equation, kung napansin nyo, may M. May mass. May mass na. Mass of mass. Kaya cancel na. Ang sunod na isa pa ito, B. So B, ito ay B squared. B squared. Hindi nabura yun, na-cancel lang. Tanggal lang yung isa kasi dito. Pabila. Di pag inayos natin, ito ay negative G sin theta. Negative G sin theta equals sa 5 over 3, may isa pang B, kaya may B at alpha. Then sunod ay magde-declare tayo ng approximation. Katulad sabi ko, ang declaration approximation ay kumpleto. Ito nga yung kumpletong statement niyan. Wala kayong puputulin dyan. Yan ang isusulat. Yan na. Yan, ito, dalawang linya ito. Pwedeng isang linya magkahilera, pero basta yan mismo yung gagamitin sa pag-declare ng approximation. At ang approximation nga natin ay itong sin. No? Sin theta is cos theta. So itong sin theta ay naging theta. Tulad din na sabi ko kaya kahit wala ang cosine, yan ay kasama pa rin dun sa ina-approximate. Kasi nga ay in case lang na meron, kasi lagi magkasama ang sin cosine, edi at least meron ding approximate na value yung cosine. Yan. So, ang nangyari ngayon, itong ang sin theta ay naging theta na. Pero the rest ay parehas na. Yan. Ito, at yan, ang naging g theta na lang, yung sin theta. Tapos nga, gusto lagi natin positive yung value, kaya yung negative g theta, dilipat sa kabila. Dilipat. So, siya ay, ito, nilipat natin. From negative, naging positive siya. So, from negative, naging positive siya. Tapos, ay, sabi nga natin, ang alpha ay equal sa theta double prime. At tama pa rin naman, kasi syempre yung alpha ay angular acceleration ng plate natin. Walang problema, angular acceleration ng plate. Yung theta ay siya ngayong position ng ating line OG from the vertical line. Na yung vertical line nga, yan yung position at equilibrium. Ito, yung vertical line. So, vertical line na to, yan yung position at equilibrium. Kaya doon na nga tayo nagsusukat ng angle ngayon kasi nga, dapat ang reference natin ay nasa position of equilibrium.
Kaya nga yung theta ay distance, ang alpha ay acceleration. At yung derivative nga niya na yan, alpha ay second derivative ng theta. Tapos sunod ay yung dapat na nasa unahan ng double prime ay wala. So dapat mawala ito. So ang gagawin natin, para na maiba, na multiply lang ako ng reciprocal. Pero pwede rin kayo mag-divide nito. Nilagay ko lang para maiba. Reciprocal nito. So ito yung reciprocal. 3/5. Tapos, ito nga ay wala na yan kasi nga ito ay reciprocal nito. Wala na. Sunod ay ito. Ito ay galing sa 3 times ng G. Yan, kaya may 3G over 5B. At kapag nandyan, at ito nga yung sinasabi kong final form ng ating differential equation, titingnan nyo na lang itong nasa unahan ng walang derivative na to. So itong theta, ayan yung walang derivative. Then, ilagay sa square root at yan yung ating omega n. Ayan. So yan yung ating omega n. Ito nga yung equation. So siya ay 3G or square root ng 3G over 5B. Over 5B. Yung katabi na G ng 3, hindi na nilagyan ng value kasi pwede kasi siyang, kasi may seta magkaiba kapag English unit or SI unit. So isa ay 9.81, yung isa ay 32.2, or di letter G na lang siya. Letter G na lang. O pakisabi kapag nakuha na yung screenshot. Okay na po. Okay na, sige. O any question regarding dito? Bago ko mag-proceed sa sunod. Any question? Sure ha, walang na-imik ha. Walang na-imik. Pero naintindihan. Sige. Ganito ha. Pag tinignan nyo kasi yung PowerPoint natin, ito, supposedly nga ito. Ito rin kasi medyo mahaba-haba ang solution kasi siya ay kasi hanggang, hindi ko na pala nalagyan ng value. Hindi na, nalagay ko na lang yung circular frequency period. Pero mahaba pa rin kasi dalawang spring. Pero tatandaan din ha, ang clue dito ay ito. Hindi nga, may hinge ito, kaya yan ay hindi na spring mass model. Kahit nga may spring, katulad sabi ko kanina, kahit hindi may spring, ito ay may mass, yung bar na yan. Kung siya naman ay connected sa hinge, hindi na yung spring mass model. Kasi ang kailangan kasi ng spring mass model ay nakaka-move siya in a straight line. Kaya hindi yan spring mass model. Tapos, pagkatapos kasi yan, ayan, tapos na. At dahil siya tapos na, ang mangyayari ngayon ay gagawa tayo ng problem set number 1. Problem set number 1 nga ay yung 4 na problem na makikita niya sa sample problem. Dito yung sample problem ako in-upload. 4 yun. Yung gagawin ay yung katatapos lang natin ay pre-vibration. Ang katatapos lang natin ay pre-vibration. Yung kasunod ay hindi pa yan ang hindi yan yung sinasabi ko.
Hindi pa yun ang gagawin. Ang gagawin natin ay yung under ng pre-vibration. Gagawa tayo ng problem set number 1. O yung cover, paantay-antay na lang, maalin sa mamayang gabi o bukas, o tatapusin. Nilipat ko kasi siya ng program. Dati kasi siya nasa Word, nilipat ko sa Photoshop para mas madali-dali mag-edit kapag Photoshop. Yun lang talaga, kaya ako nagtatagal ng kaunti. Paantay na lang. O, narinig ka ang sinabi ko tungkol sa problem set number 1. Yes po. Sige. O para maliwanag na rin, sabihin ko, ang pasa niya nga ay sa sunod na face-to-face. Ang sabihin, ang sunod na face-to-face ngayon next week. Sabi sila tayo next week ha, ang pasa. Yun na. Tapos, katulad sabi ko, paantay na lang ng cover page. Paantay ng cover page. Inaayos ko pa. At ayusin ko pa din. Wala ba ako ng wala pa rin na akong laptop. Yun na, ayusin ko pa din. So either mamaya pero malabang ay bukas na to. Bukas na ako makakapag-ayos. Yun na lang, bukas na lang. Tatapusin ko na talaga bukas. Pero dahil meron pa tayong kalating oras at kailangan kasi natin itong matapos, yung topic na yung nakikita nyo ngayon. Tama na, nakikita nyo naman ito, no? Opo. Ayan, ito. Naka-share screen naman ako. Ayan, naka-share screen naman ako. So, kailangan kasi natin matapos itong sunod na topic na to. Kaya ako magdediretso na ha. Pero ulitin ko ulit ha, na tayo ay may problem set number 1. Ang pasa niya ay sa